Magandang araw sa inyo sir at sa lahat na naikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Mariel, taga-Aklan. Madalas ko lang napapainggan yung mga kwento nyo sa pinsan kong nasa college. Libangan na niyang makinig noon sa mga horror stories sa YouTube. Siya din yung nagsabi sa akin na ipadala ko sa inyo itong karanasan namin sa Antique. First time namin noon magpunta sa probinsya ng Antique. Yun ay nang ikasal yung pinsan namin na nobya nitong taga Anini, Antique. 3 araw din kaming nandoon. Nasa college pa lang ako noon at nasa high school itong pinsan kong si May. Pagkatapos ng araw ng kasal ay namasyal naman kami noon sa lugar nila. Sinamahan kami ng kapatid ng napangasawa ng pinsan namin, si Leia. Kaedaran ko lang si Leia at mahilig din itong gumala, katulad namin ni May. Dinala niya kami noon sa isang lumang simbahan na malapit lang din sa kanila. Sabi niya ay antik na raw ang simbahan na yon. Naglibot-libot kami doon nung una at nagpicture-picture. Pero niyaya ko silang pumasok dahil biglang bumukas noon ang simbahan. Sabi ko, saglit lang kami sa loob. Pagpasok namin ay may nakita akong isang babaeng nakabelong itim sa may gilid at nakaluhod siya. Di ko inaasahan na may nauna na pala sa amin noon sa loob at baka andoon lang talaga yon bago pabuksan. Hindi ko naman gaanong pinansin yung presensya niya. Lumuhod na rin ako at umusal ng maikling dalangin, ganon din si May at Leia. Maya-maya ay naupo na kaming tatlo at saglit na nagkwentuhan. Marami rin kasi nung kinukwento si Leia tungkol sa simbahan. Kahit daw lumang-luma na yon ay marami pa rin nagsisimba. Pero nilingon niya kami noon at mahinang kinuwento yung tungkol sa nagpapakita sa simbahan kapag konti na lang yung tao. Madalas kapag malapit na yung mahal na araw ay nagpapakita talaga sa lugar na to. Nang paalis na kami ay muli kong nilingon yung babaeng nakabelo. May iilan na rin nung pumasok sa simbahan pero hindi ko na siya nakita. Hindi ko rin napansin na lumabas yun samantalang nasa may bandang unahan siya kaysa sa amin. Hindi ko pa nakikita yung itsura ng babaeng yon, pero inisip ko na matanda ito. Nang pauwi na kami, sumakay kami ng tricycle. Nagulat pa ako noon nang madaanan namin sa tabi ng daan yung babaeng nakaitim na belo. Nakayuko yun at natatakpan ng bandana ang mukha nito. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako nang makita siya. Meron kasi akong karanasan nung bata pa ako na hinarangan ako ng isang babae. Nakaitim din yun na bestida. Bigla yung nawala nang tinawag ako ni mama. Pero nilagnat ako nung kinagabihan. Ilang gabing pabalik-balik yung lagnat ko at nakikita ko din sa panaginip yung babaeng yun. Nawala lang nang ipaalubularyo na ako ni mama. Hindi ko makalimutan yung babaeng yun. Kaya kapag nakakakita ako ng nakaitim ay kinakabahan ako. Nang makauwi na kami, ay saka pa lang namin pinagtitignan yung mga pictures. Habang iniiskan ni May yung mga kuha namin, ay bigla na lang siyang nagtaka. Sabay abot sa akin ang nakunan niyang litrato. Nagulat din ako nang makita yon. 3 lang kaming nandoon noong mga oras na yon. Pero sa litratong kuha namin, ay may babaeng nakatayo sa likuran. Hindi lang yun bastang babae, kundi nakakatakot ng anyo. Nakaitim yon ng bestida hanggang talampakan at nakabelo. Yun yung nakita ko sa loob ng simbahan. Habang zinuzoom namin yon, ay kinikilabutan na ako. Nakakatakot kasi yung itsura niya. Para na lang yung bungo, kaso blurred na dahil malayo siya sa amin. Pero ang isa pang nakakakilabot doon ay nakatitig siya sa aming tatlo. Yung mga kuha namin, lahat ay nasa gitna si May. Kinagabihan nun ay nagkasakit siya. Pinakita namin yon kina mama. Kinilabutan daw siya dahil ganoon din daw yung deskripsyon ng gumamot sa aking albularyo tungkol dun sa babaeng nakaitim na bumati sa akin. Hindi ko alam kung sinusundan ba ako noon o ibang nilalang yon. Agad pinagamot si May sa albularyong yon nang makauwi kami. Pero sabi ng albularyo, ligaw na kaluluwa din daw yon na matagal nang nananahan sa lumang simbahan sa Antique.
Hello Sir Bob. Ako si Isabel, taga Iloilo. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay karanasan namin ng mga kaibigan ko nang mamasyal kami sa Antique many years ago. Maaga pa lang noon ay nagbiyahe na kaming tatlo ng friend kong sina May at Catherine. Nasa college na kami noon at saktong bakasyon kaya naisipan naming mamasyal naman sa ibang lugar. Isa ang Antique sa may maraming lugar na pwedeng puntahan o pasyalan. Itong friend kong si Mary ay nagsuggest na puntahan daw namin yung kilalang isla sa Aninii, yung tinatawag nilang Mystery Island sa Nogas Island. Kaya kahit medyo mahirap ang pagpunta doon, sinubukan naming magpunta. Pagdating ay agad kaming nag-island hopping sa Siraan Hot Spring. Hindi ako mahilig sa ganoong lugar. Mabilis kasi akong kilabutan at ayoko ng ganoong vibes. Hindi tulad ni Mary at Kath na mahilig sa adventure. Gusto daw nila may thrill yung pinupuntahan naming lugar. Kaya naman, nang makita namin yung lighthouse ay agad sila nag-akyatan. Walang katao-tao noon maliban sa aming tatlo. Isa pang nagbigay kilabot sa akin ay yung maraming mga puno. Niyaya ko na nga silang bumalik sa beach. Pero humirit pa noon si Mary na puntahan daw namin yung likod ng Mount Canlaon. Ayoko talagang sumama na doon, pero agad namang pumayag si Kath, kaya wala rin akong nagawa. Mas nakakatakot kayang maiwan mag-isa sa beach. Pero bigla nung dumilim at umulan, kaya hindi kami natuloy. Sumilong na lang kami noon sa lumang cottage na nandoon. Tingin ko pa nga ay parang haunted na yon sa tagal nang hindi ginagamit. Nabanggit pa noon ni Mary na masaya daw siguro mag-overnight sa lugar na yon, pero pinagbawal na. Dahil nga bali-balita na may nagpaparamdam sa lugar. Maya-maya noon, habang nag-uusap kaming tatlo ay may tinuro si Mary. May dumaan daw na isang lalaki sa labasan. Pero parang wala daw yung ulo. Talagang kinurot ko siya noon sa tagiliran. Alam naman kasi niyang matatakotin ako noon, pero nagbiro pa rin siya ng ganon. Seryoso daw na may dumaang lalaki, pero hindi niya nakita yung muka at wala ngang ulo. Kaya lumabas kaming tatlo ng cottage. Pero wala namang katao-tao noon. Nagbiro pa noon si Kat na baka multo na lang daw ang nakita ni Mary. Sa inis ko noon ay pinaghihila ko sila papunta sa beach side. Pahupa na rin kasi yung ulan noon. Sumunod naman sila pero napahinto si Mary. Parang may dumaan daw kasi sa likuran namin. Wala naman nang lingunin namin. Sigurado daw siyang may dumaan dahil nakita pa raw niya noon sa gilid ng mga mata niya. Nang maarating kami ng beachside ay hindi kumikibo si Mary. Hindi raw siya pwedeng magkamali. May nakita daw talaga siyang taong dumaan doon sa may cottage. Inisip niyang mabuti dahil baka namalikmata lang siya. Doon na kami nag-abang ng bangka sa may dalampasigan. Napansin namin na mumutla si Mary noon at bihira nang magsalita. Pahapon na nang maabalik kami sa bayan, kaya naghanap na lang kami noon ng matutuluyan. Takang-taka kami noon dahil hanggang doon sa tinuluyan naming bahay ay hindi kumikibo si Mary. Titingin lang siya sa amin pero tagus-tagusan. Nabahala na kami ni Kath noon kung anong nangyayari sa kanya, kaya nagpasya kami na kinabukasan din ay uuwi na. Pero kinagabihan lang noon ay may nangyaring kakaiba kay Mary. Nagisingan ko siya nung nakaupo sa gilid ng higaan, nakatingin ng diretso sa kawalan. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya natutulog, pero hindi siya sumagot nun. Tumayo lang siya at naglakad papuntang pinto. Lumabas at dire-diretso. Ginising ko nun si Kat. Sinundan namin si Mary. Naglalakad ito ng walang direksyon, kaya hinabol namin siya. Doon ko lang napansin na para siyang tulog. Nagulat pa siya noon nang niyugyug namin siya ni Kath. Pansin ko na ang lakas ng kabog ng dibdib niya noon. Nagtaka pa siya kung anong ginagawa namin sa labas ng ganong oras. Hindi siya maapaniwala na nag-sleepwalk siya. Nananaginip daw siya na may tumatawag sa kanya. Sinusundan lang daw niya yung boses na yon. Boses daw namin ni Kath ang nadidinig niyang tumatawag sa kanya, pero hindi niya raw kami makita. Nang nasa silid na kami, sinabi ko sa kanya na magdasal.
Sobrang ingay niya kasi nung nasa isla kami at kung ano-ano pa yung sinasabi niya na nakita niya. Natakot tuloy siyang matulog noon dahil baka managinip na naman daw siya at maglakad sa labas. Baka hindi na raw namin siya magisingan at kung saan na siya mapadpad noon. Hindi ko alam kung may kinalaman ba sa lugar na pinuntahan namin yung misteryong nangyari kay Mary. Pero siguro kapag nasa ganoong lugar ka na sinasabing mariit at hindi ka pa ganoon kapamilyar, hindi na dapat pang maglibot-libot pa nang walang magaguide sa inyo at manatili na lang sa area nyo. Hanggang dito na lang po yung creepy experience namin ng mga kaibigan ko 10 years ago. Nakahiligan ko na rin pong makinig ng mga horror stories sa inyo at sa iba pang channels. Pero matatakutin pa rin po ako. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Junard, dating taga-Hampik Antique at ngayon ay naninirahan na sa Hamindan Capiz. Meron akong karanasan noon na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari yon sa sinasabing haunted na sementeryo. Hanggang ngayon naman ay active pa yon at di abandonado. Pero tanong ko lang, kung meron bang hindi haunted na sementeryo? Undas nun at dinabi na kami. Taong 2006 pa yata yon. Di pa gaanong kahigpit nun. Nakakapagdala pa kami ng mga inumin at baraha sa loob ng sementeryo. Marami din kaming dalang pagkain at madalas ay gabi na akong umuwi. Kasama ko sina tatay at ang kapatid kong si Jimboy. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Kaming 3 na lang ang naiwan nun dahil nakikipag-inuman pa si tatay sa katabi naming puntod na kakilala din namin. May dala naman siyang tricycle noon. Ako na ang nag-drive noon dahil medyo lasing na si tatay. Nasa harapan silang dalawa ng kapatid ko at walang sakay sa likuran at sa angkasan ko. Nang maasakay na sila noon at paandarin ko na ang tricycle, naramdaman ko na parang biglang bumigat sa may bandang likuran. Naramdaman din pala yun ni na tatay, kaya bigla silang tumikhim. Hayaan ko lang daw dahil bababa din yon kapag nakalagpas na kami sa area ng sementeryo. Ang hindi binanggit no ni tatay ay huwag ko itong lingunin. Ganun na lang ang kilabot ko nang makita ang puting bestida. Napariin ng pagpikit ko noon at pagdilat ko ay wala na, kaya pinatakbo ko na yung tricycle. Maya-maya, naramdaman ko na lang na parang may humihinga sa likuran ko. Parang umiba din yung temperatura. Biglang guminaw. Malamig na ang gabi, pero mas lumamig pa. Naramdaman kong may yumapos sa akin noon, kaya napahigpit ang pagpiga ko sa manibela. Sinabihan ako ni na tatay na magdahan-dahan dahil baka kung saan kami pulutin. Pero pakiramdam ko ay hindi ko makontrol noon yung manibela. Talagang dinapuan na ako ng takot. Pinapahinto na ni tatay noon ang tricycle. Hinawakan na rin niya yung manibela. Masubsob ko pang naihinto yun. Pinababa niya ako at siya na raw ang magmamaneho. Parang nahimasmasan noon si tatay at ako yung nalasing. Panay pagpag ko pa noon sa katawan. Ramdam ko kasi yung pagyakap sa akin ng kung sino mang nilalang yon. Idadaan lang daw niya yung pasahero namin at ako na daw ulit yung magdadrive. Hindi ko alam kung kikilabutan ako noon o matatawa kay tatay. Pero alam kong hindi siya nagbibiro at meron talagang naisakay sa amin. Ang loko pa noon ni tatay. Bago niya paandarin yung tricycle ay nagsabi pa siyang kumapit daw ng mabuti yung umangkas sa likuran niya. Medyo bibilisan na raw niya at gabi na kami makakauwi. Nakapagtataka noon sir dahil nung huminto si tatay sa pinakadulo ng sementeryo ay biglang gumaan yung tricycle. Ako na muli yung nagmaneho noon. Wala na akong naramdamang kakaiba. Kapag naaalala ko yung nangyaring yon, kinikilabutan pa rin ako. Sabi ni tatay ay sadyang minsan o kapag undas daw ay may nakikiangkas na white lady sa labas ng sementeryo. Kaya nga sinabing haunted yon dahil sa mga kakaibang paramdam sa lugar na yon. Ilang beses pang nakaranas ng ganoon si tatay dahil nga tricycle driver siya.
at nakasanayan na raw niya. Pero ako hanggang ngayon kinikilabutan pa rin. Kaya kapag nagbabakasyon ako doon sa amin ay hindi ako sumasama kapag dumadaan ng sementeryo. Tinatawanan lang ako ng mga kapatid ko. Ang tanda ko na raw kasi duwag pa ako. Kaya nga sinasanay ko na lang yung sarili ko sa pakikinig ng mga kwentong katatakutan. Pero iba pa rin talaga kapag personal mong naranasan. Magandang araw, Sir Bob. Ako si Michael, taga San Jose Antique. Itong kwento ay tungkol sa nangyari sa akin sa tulay dito sa Hamtik. Dayo lang ako noong mga panahon na yon. Nung binatilyo ako ay hilig kong gumala kung saan saan ako nakakarating noon. Kapag naimbitahan ako ng mga kaibigan ko sa kanila ay wala akong pinapalampas, lalo na kapag fiestahan ang pupuntahan. Natataranta na ako sa paghahanda para lang makapunta. Itong sa Hamtik ay birthday ng tropa ko. Nagmotor lang ako noon mag-isa. Kahit gaano pa kalayo ang pinupuntahan ko noon, hindi ako nakakaramdam ng takot kahit nga gabihin pa ako sa daan. Pero hindi ko makakalimutan yung gabing yon. First time kong matakot ng ganoon sa tanang buhay ko. Mga bandang 10:00 na noon nang makauwi ako at medyo nakainom na. Hindi na nga ako noon pinapaalis ng tropa ko dahil delikado magbiyahe, lalo at magmomotor ako. Dahil nakainom na nga, medyo makulit na ako noon. Sabi ko ay kaya ko namang mag-drive pa uwi at ayoko mapagalitan sa nanay ko. Baka kasi hindi na ako payagan sa susunod kapag nagpaumaga pa ako sa ibang bahay. At ayun nga, nagmaneho na ako pa uwi ng ganoong oras. Pagdating ko sa may tulay noon, napansin ko na parang biglang dumilim, gayong may mga poste naman ng ilaw. Nanlalabo na rin yung paningin ko noon na para bang biglang inantok. Alam kong nakainom naman ako noon, pero parang iba yung tama nito. Kaya napahinto ako sa gitna pa talaga ng tulay. Wala nang dumadaan na iba. Napansin kong mag-isa na lang akong bumabiyahe nung gabing yon. Doon na ako nakaramdam ng kilabot nang may marinig akong pagsitsit. Nagmumula yon sa gilid ng daan kung saan maraming kakahuyan. Nung una, hindi ko pinansin yon at pinaandar ko ulit yung motor. Pero hindi pa ako nakakalayo ay narinig ko na naman yung pagsitsit at parang sinusundan ako nun. Muli akong napahinto dahil baka kako may natitrip lang sa akin. Itinabi ko yung motor ko at umihi nun. Nang maramdaman kong parang may tumatakbo-takbo sa likuran ko, kaya agad akong napalingon. Wala akong nakitang ibang tao. Nang pasakay na ako sa motor, naramdaman kong parang may tumulak sa likuran ng motor ko. Nagmumura na akong napalingon nun. Sabi ko pa na tigilan na yung pantitrip sa akin at hindi nakakatuwa. Pero doon na naman hid at lumaki yung ulo ko nang may makita akong tao sa unahan. Nakaharang yon sa gitna ng daan. Imbis na paandarin ko yung motor, ay natigilan ako. Tiningnan ko mabuti kung anong nakikita ko. Para kasing ang laki nun kesa sa normal na taas ng tao. Nakaharap yun sa akin. Nakaramdam na ako ng takot. Pinaandar ko yung motor at sinabi kong bahala na. Nang matamaan yun ng headlight, doon na ako parang aatakihin sa puso. Yung itsura nun, kulubot ang muka at buong katawan. Wala yung buhok at ang laki pa ng namumulan niyang mga mata. Yun bang mukhang alien na hindi ko maipaliwanag yung itsura. Sa takot ko, bigla akong napaliko nun pabalik sa bahay ng tropa ko. Muntik na nga akong sumemplang nun dahil sa sindak. Akala ko nga lulubayan na ako nun. Pero naramdaman ko na lang na may sumusunod sa likuran ko. Pagtingin ko sa side mirror, nakita ko na para yung malaking palaka na patalon-talon na sumusunod sa akin. Parang nawala talaga yung kalasingan ko dahil sa takot. Nang muli kong tingnan yung side mirror, wala na ito. Kaya dinahandahan ko na yung patakbo. Kaso, nararamdaman ko pa rin na parang andoon lang siya sa tabi-tabi.
kasi nanlalamig at nagtataasan pa rin yung mga balahibo ko sa batok. Nilakasan ko na lang yung loob ko hanggang sa maarating na ako sa bahay ng tropa ko. Nagliligpit na sila noon at tulog na yung ibang hindi umuwi. Nagtaka pa nga yung tropa ko kung bakit ako bumalik. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Hindi siya maapaniwala noon. Wala naman daw kasi siyang nabalitaang inabangan ng ganoong nilalang. Di raw kaya isang aswang yung nakita ko. Hindi ko rin naman alam noon dahil first time ko ngang maka-encounter ng ganon. Kaya no choice ako. Kinabukasan na ako nun umuwi. Buti na lang pagdating ko ay nakaalis na si nanay. Walang sermong naganap. Pero binawasan ko na yung paggala nun, lalo sa gabi. Nabalitaan ko kasi sa tropa ko nun na may naaksidente sa tulay na yon. Ilang araw lang buhat nang mangyari sa akin yon. Ito lang ang kwento ko, sir. Sana ay mapasama sa inyong channel. Hello po sa lahat. Tawagin na lang akong Ruby, taga Guimaras. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at gusto ko sanang mag-share ng karanasan ko nang magbakasyon ako sa Antique. Hindi ko nababanggitin kung saan eksaktong lugar, pero isa ito sa mga baryo ng Hamtik. Nasa high school ako noon nang mangyari ang karanasang ito. Mag-isa lang akong nagbakasyon noon mula Guimaras hanggang Antique. Sanay naman kasi akong bumiyahe noon dahil mula pagkabata ay madalas na rin kaming umuuwi doon sa mga kaanak. Nung bakasyon na yon ay mag-isa lang akong nakauwi dahil nagkasakit yung kapatid ko. Hindi rin makasama sina mama at may trabaho si papa. Kapag nandoon na ako kina lola ay lagi niya akong binibilinan na huwag maipag-usap sa mga hindi kakilala o maipagtitigan man lang. Kapag daw may sumagi sa akin sa daan ay gantihan ko rin daw ng pagsagi. Noon pa yon nung bata pa ako. Pero nung nasa high school na ako, hindi ko nagaanong naisip pa yung mga bilin niyang yon. Isinama ako ng tiyahin ko sa palengke nung araw na yon. Nasa isdaan kami nang magpaalam akong may bibilhin lang sa isang grocery store na malapit din doon. Nang papunta na ako sa grocery, may naasalubong akong isang babae. Umiwas na ako sa kanya, pero parang sinadya niyang banggain yung balikat ko. Hindi naman ako agad nakapag-react noon dahil ang bilis niyang maglakad. Kaya hinayaan ko na lang at nagmadali na akong pumasok sa grocery store. Nagulat ako noon, sir, dahil pagpasok ko, nakita ko yung babaeng bumangga sa akin. Andoon na siya sa loob ng grocery at sa pangingilabot ko, tinititigan niya ako ng masama. Lumiko ako noon sa ibang estante. Andoon kasi siya nakatayo sa pakay kong bilhin. Pero hindi ako doon dumaan dahil kinilabutan ako sa itsura ng babae. Ewan ko kung bakit bigla na lang akong kinabahan nang makita yung mukha niya. Sa kabila ako dumaan at sinilip kung nakatayo pa rin siya doon sa pagkukunan ko ng chichirya. Pero wala na siya doon. Nang pauwi na kami ng tita ko, bigla akong nakaramdam ng panlalamig kahit na mainit naman yung panahon. Pinagpapawisan din ako doon ng malamig at parang humahapdi yung sikmura. Saktong paghinto ng tricycle at pagbaba namin ay hindi ko napigilang masuka. Ang sama talaga ng pakiramdam ko noon. Sabi pa nga ni tita ay namumutla ako. Nangihina ako noon at namimilipit ang sakit ng tiyan. Hinawakan ni lola yung tenga ko. Mukhang nabati raw ako. Yun nga, totoong nabati ako kaya hinaplusan niya ng langis yung tiyan ko. Kinagabihan noon, hindi ako makatulog. Lalong sumama yung pakiramdam ko. Napabangon ako noon para sana uminom ng tubig. Nakapatay na ang ilaw noon at tulog na rin yung mga kasama ko sa bahay. Nang nasa kusina na ako, nagpailaw ako noon. Nagtaka ako dahil parang may aninong dumaan sa bintana na kaharap ng lababo. Pagkakuha ko ng tubig, pinatay ko agad yung ilaw. Medyo nangihina pa ako noon at mahapdi pa rin yung sikmura. Bigla na lang akong nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak sa may bubong ng kusina.
Gawa lang yon sa pawid at medyo mababa, kaya dinig na dinig ko yon. Nagmadali na akong pumasok ng silid nun. Kasama ko yung pinsan kong babae na tulog. Parang sumunod doon yung pagaspas. Pagkatapos kong uminom ng tubig, ay nagtalokbong na ako ng kumot. Naramdaman ko na lang na kinukutkot na yung dingding ng silid namin. Ginising ko na noon yung pinsan ko, pero hindi siya magising-gising. Nanginginig na ako sa takot dahil parang sisirain talaga niya yung dingding namin. Malakas ko nung tinawag sina tita at lola, pero parang hindi nila ako nadidinig. Nagulat na lang ako noon nang may parang napakalaking ibon na dumaan sa may bintana ng kwarto. Kurtina pa naman ang tanging takip noon, kaya mas lalo akong natakot. Naiiyak na nga ako. At kahit nanghihilakbot, pinilit kong sumigaw. Pero parang ako lang yung nakakarinig ng mga sigaw ko. Iyak lang ako ng iyak noon sa sulok. Hindi ko na nga naramdaman yung pananakit ng tiyan dahil sa sobrang kilabot ko. Nagisingan daw ako ng pinsan ko nung umaga na. Nakasiksik ako sa gilid ng kama at tulog. Paggising ko, kinuwento ko sa kanila yung nakita at narinig ko. Wala naman daw silang narinig, kaya mahimbing yung tulog nila. Kahit nga raw yung pagtawag ko ay di nila narinig. Buti na lang at umalulong nun yung aso. Doon, biglang nawala yung nanggagambala sa akin. Pinatawagan nila ako noon ng manggagamot. Talagang inaaswang daw ako. Malamang daw na yung bumati sa akin yung siyang dumalaw sa akin nung gabing yon. Balak daw siguro ako nitong yang gawin dahil hindi ako taga doon. Nang umayos na yung pakiramdam ko at masigurong hindi na ako nalamatan ng aswang na yon, pinasundo ako ni Lola kay Papa. Mahirap daw na magbiyahe ako mag-isa at baka sundan ako hanggang Guimaras. Nangyari pa naman daw yun minsan kina Mama. Nasundan din sila ng aswang mula Iloilo hanggang Jordan. Sa isip ko nun, minsan na nga lang ako magbakasyon nun mag-isa, inaswang pa. Salamat sir kung mabasa ninyo itong kwento ko. Nag-aabag pa rin po sa mga uploads nyo at stay safe.